Boy. Ito yung bagong dramatic actor ngayon, mga kababayan, na si Congressman Leandro Lebiste. Iba to, dramatic actor, may paiyak-iyak pang hamag. Mga kababayan, nagpapaawa ipek etong si Congressman Lebiste, mga kababayan, sa press con. Ito, so, ayon dito sa balita, Rep. Lebiste napaluha sa press con. Budget ng distrito niya ibinala raw laban sa kanya. Wow! So sabi rito, ang kwento niya, mga kababayan, napaluha sa kanyang online press briefing si Batangas 1st District Rep. Leandro Lebiste habang binabahagi ang umano'y pagbabanta sa budget ng kanyang distrito. Sa naturang press briefing noong Biyernes, December 26, ngayon, iginiit niya ang isang mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways na kumatawan umano kay DPWH Secretary Vince Dizon ang tumawag noon sa kanya hinggil sa budget ng distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito, ito na naman, may tumawag na naman sa kanya. Ang mahirap kasi dito, guys, marami nang nasisirang pangalan, ano? Lagi na tumatawag, pero haka-haka lang naman. Wala naman mailabas na ebidensya. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero dahil ako, kita nyo ha, anong butas na nakita ako dito? Sabi niya, siya daw ay tinawagan noon. Tinawagan siya noon. Tapos, siya daw ay tinawagan noon para dahil sa mga ginagawa niya ngayon. Teka, ano yun? Tinawagan ka noon dahil sa mga ginagawa mo ngayon. Guys, hindi magkatugma eh. Diba? Bakit ka tatawagan dati? Hindi naman nila alam na maglalabas ka ng mga na mga ganito. Ano yun? Nagpunta sila sa future? Na-predict nila kaagad na gagawin mo to? Ano lang base lang sa pagkakaintindi ko. Sorry guys kung mali ako dito. Pero kasi, tingnan nyo sa naturang press briefing nitong Biyernes, December 26, 2025, iginiit niya ang isang mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways na kumakatawan umano kay DPWH Secretary Vince Dizon ang tumawag noon sa kanya. Hinggil sa budget ng distrito niya. Noon. Tawag dito noon. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Tinawagan siya noon para dahil sa mga ginagawa niya ngayon. Hindi ko pa rin talaga makuha. Nagkandalito-lito na itong si Congressman Lebiste. Mga kababayan. Ano yun? Na-predict nila na ikaw ay maglalabas na mayroong alam, na mayroong mga dokumento? Grabe. Mga kababayan. Dagdag pa niya, ang budget ay inallocate din for purposes other than the need of the district. At minsan, ito nga rin ay ginagamit bilang leverage over member of Congress. Pero nagtitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. So ngayon, mga kababayan, asan dito yung binibintang mo na naman na tinawagan ka? Tinawagan ka lang dahil sa budget mo? Na baka bawasan yung budget mo, ganun ba? Parang tumaas pa nga yung budget mo ngayon eh. Di ba? Iris? Si Boy Bombay iyakin pala, di si Boy iyakin din pala yan. Sabi ko sa'yo, scripted eh.
Oh, Back to the Future pala ang title ng movie ni Libiste, di ba, Sir Tony? Tinawagan siya noon para sa mga ginagawa niya ngayon. Walang hiya to, sabi ko kanina. Parang inulit-ulit ko pa to, guys. Tapos pinanood ko pa yung video niya na umiiyak siya. Kaya lang, sabi ko ganun, eto na yung mismo. Eto na yung transcript. Kaya binasa ko to, sabi ko ganun, wow, ang galing ni Libiste. Natawagan siya noon ng kinatawan ni Secretary Vince para sa gagawin niya ngayon. Walang iya talaga to. Matatanda ang isa si Libiste sa mga kongresistang maingay na tumutulig sa laban sa mga kapwa niyang mambabatas sa House of Representatives na umano'y nag-uugnay sa maanumalyang flood control projects. Pero very selective. 'Di ba? Very selective. Ayoko kasing magalit sa akin ng buong Congress. Taran-taran. Alam mo, kahit magalit sa iyo yung buong Congress kung ikaw ay nasa tama, 'di ba? Ipaglalaban mo yung tama. Bakit naman matatakot ka? Kakampi mo ang taong bayan kung tama yung sinasabi mo. 'Di ba, Boss Benji oy? Bukod sa umano'y banta sa budget ng kanyang distrito, biruin mo, bukod sa umano'y banta sa budget ng kanyang distrito, haka-haka na naman. Hindi naman niya kasi sinabi dito na tinawagan siya na, oy, ibababa ko yung ibababa ko yung budget mo, di kita bibigyan ng budget kapag nagsalita ka pa rin kung kinakalaban mo kami. Wala namang ganun eh. Diba? Pero dito, speculation niya lang. Ayan bukod sa umano'y banta sa budget ng kanyang distrito, nung Huwebes, December 25 nang ibinahagi rin niya ang bilin niya sa kanyang inang si Loren Ligarda, hinggil naman sa banta ng kanyang seguridad at kaligtasan. Yan nga yung pinag-usapan natin kanina, na pag namatay ako ilabas na yung buong Cabral list. Visit. Ang lakas makahawa ng pagkabaliw ng mga Duterte, may mga pinag-aralan pero bulag sa kabaliwan ng pamilya na yan. Diba? Antinde. Iba rin ang arrive ng batang to. 'Di ba? Nasira talaga yung paghanga ko sa kanya eh. Sabi niya po, kahit na Pasko, napag-usapan pa rin namin ang trabaho, pinapaalala ko sa aking ina, ang bilin sa iba't ibang mga tao kung may mangyayari sa akin, isa sa publiko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin. Pwede nyo nang tapusin yan eh. Nabuhay ka pa, bakit kailangan mo pang mamatay, hamag ka? 'Di ba? Sabi ni Quincy, ukinayo, tatay group. Yung bintang nga kay Ridon na insertion ng 2025, samantalang kakaupo pa lang ni Ridon ng 20th Congress, correct? Di ba? Nasunog siya doon eh. Sunog talaga siya doon. Biglang umurong ang ogag. lakas ng arrive ba? Oo, lakas ng arrive eh. Lakas ng tama. Lakas ng tama eh. Visit na yan. Na kahit talaga pa ulit-ulitin mo to. Back to the Future. Nalaman yung tao na to tumawag sa akin noon tapos pinipigilan ako na magsalita dahil nagsasalita na ako ngayon. Visit na. Mabuti sana mga kababayan, kaya kung bakit tinawagan siya noon dahil meron na siyang mga inilalabas noon, 'di ba? Noon. Oh, ganun 'yun eh. Ngayon. Eh hindi, noon pa daw siya tinawagan, nag-advance na tumawag. Visit.
Oh, taga dito ako, Benguet. Alam namin ang mga nangyayari, sabi ni Quincy Soriano. Ay, hello sa inyo dyan sa Benguet. Ma'am Jenny Ramos, magandang gabi, Merry Christmas. GP, pag masamang damo, matagal mamatay yan. Oh. Barsanggol at lipeste ay parehong naging batang trapo. Oo, grabe. Ang galing magbintang, guys. Pag may tumawag sa kanya, ano na yun? Nag-overthink na agad. Diba? Nag-overthink na agad itong si Lipiste. Libiste. Nahawa na ako sa inyo, ah. Tingnan natin yan dito, yung umiyak siya. Tingnan nyo, ah. Ay, wala yung ano. Wala yung paiyak-iyak ng loko. Teka nga. Kasi ang inaano ko rito, kung may DPWH official na nagtangkang manuhol sa kanya, mga kababayan, nasa kanya na lahat ng pagkakataon para kasuhan, hulihin yung tao na yon, di ba? Pero wala pa rin eh. Wala maipakitang ebidensya. Oo. Akala ko nga magaling at humanga ako doon sa ginawa niya na pinakulong niya ang isang DPWH engineer na Hindi po niya napakulong, Sir Benji, uy. Actually, binaliktad siya noon. Binaliktad siya noon kasi hindi naman pala para sa kanya yung pera. Yung tao na yun ay nagbitbit lang talaga, mga kababayan. Dahil yun ay, I believe, budget yun mismo. na dinala, binitbit ng DPWH engineer na yun. Etong si Lipiste, assuming. Si Mayor naming Magalong dito, di nyo ba halata? Biglang kala sa ICI. Diba? Parang ano lang, naniktik lang yan si Magalong sa ICI. Loko na yan. Wait lang hanapin ko yung umiiyak siya. Para makita nyo kung paano umiiyak tong kolokoy na to. Eh. Agoy. Di ba lumaki yung screen ko, guys? Nasira yung screen ko, walang nag-crash ata. Walang iya. Teka lang nag-crash ata yung ano ko, yung screen ko. Oo, ito mga kababayan yung DPWH dapat kasuhan nyo na itong si Libiste. Kasi kung ano-ano na mga pinagsasabi nito, kung ano-ano na mga sinasabi, mga sinisiraan ng mga particular na mga pangalan, 'di ba? Nakakasira na ng kredibilidad, 'di ba? Mga kababayan ng ahensya ng DPWH tapos wala naman maipakitang lisensya. Oh. At saka guys pangit yung eto kasi may balita pa dito na eto ayon kay Yayam, paparinig ko na lang din sa inyo na totoo po talaga yung nangyari na paghablot ni Libiste doon sa mga papers, mga dokumento ni Yusek Cabral. Parinig ko na lang muna. Kapag ginawa niya yon, bakit hindi si Congressman Libiste ang maglabas ng dokumento ng mga insertions na yan?
Kasi po, kapag ginawa niya yon, no? Kapag ginawa ni Congressman Leandro Libiste yan, no? Magiging criminally liable siya. Mm-mm. Bakit? Nasa kanyang possession ang dokumento na ikinoconsider na stolen. Magiging ebidensya against him yun. No? Dahil ito pong nangyari sa opisina ni Yusek Cabral na di umano ay forcibly kinuha niya yung dokumento kay Yusek Cabral na nag-cause pa ng pagkakasugat ni Yusek Cabral. Totoo po yan. Totoo pong nangyari. Okay? At nang dahil sa insidente na yan, nakablatter po yung insidente na yan sa security office ng DPWH. Nakablatter po na talagang nangyari yan. At pati sa PNP may blatter din po na nangyari yan. Kaya kung tutuusin, hindi makakalusot si Congressman Leandro Libiste tungkol dyan. No? He is in possession of a stolen he is in possession of stolen documents. No? Kaya hindi siya pwede na siya ang maglabas dahil yun ang magiging ebidensya na mismo against him. Kaya gusto niya i-authorize siya ni Secretary Vince Dizon. Oo. O kaya si Secretary Vince Dizon na maglabas. Kasi kapag siya mismo naglabas, no, yun ay pinaka-ebidensya ng krimen na nangyari. No? Dahil wala po talagang pagbibigay ng kusa si Yusek bawal yun, guys. Congressman Leandro Libiste. Hindi po totoong binigay ng kusa. Inagaw po sa opisina mismo, no, ni Yusek Cabral etong mga dokumentong to. No? Yan nga nakapagtataka kung bakit ginagawa ng isang congressman yung ganyang bagay. No? Hindi dapat, mali po yan. No? Kung meron kang gusto kuning dokumento or information, no? Dapat yan kinukuha mo through the proper channels, through proper procedures. No? Yung legal na paraan. Hindi yung ganyang pabrusko-brusko. No? Kaya pala hindi... No? Mali po yan. No? At si Congressman Libiste, alam niyang mali yan. Kaya siguro hindi niya mailabas-labas yung dokumento na sabi niya ay ibinigay sa kanya. No? Kaya pala patsi-patsi, kaya pala installment yung ano niya at hindi niya mailabas talaga. Kaya, dahil nga mga kababayan ay inagaw lamang di umano ni Libiste yung mga files nitong si Cabral. Ang nakaw na dokumento mga kababayan ay magiging ano rin yan, magiging syempre sa nagnakaw, 'di ba? Ebidensya 'yan. O paano ka nagkaroon yan? 'Di ba? Eh napatunay na stolen talaga 'yon. Isa pa, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na umiiyak, guys. Pero ang titiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. When I was giving that press briefing, may tumawag sa akin na mataas na opisyal ng DPWH on behalf of Sec Vince Dizon. At ang pinag-usapan sa Ang tagal, nagbapiring pa. At ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero Nagets ko na. Guys, tama yung assessment natin kanina. Tumawag sa kanya dati. Ayaw daw niya maapektuhan yung distrito niya dahil sa ginagawa niya ngayon. So, technically, tama tayo. Mga kababayan, hindi sa lubong yung sinasabi niya kasi may tumawag dati na representative ni Vince Dizon dahil sa ginagawa niya ngayon. Noon tumawag dahil sa ginagawa niya ngayon. Talagang may tama talaga to. May tama talaga. Oh. Kung may paiyak-iyak ka pang hamag ka. Ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay Puputol Nyari. Wait guys
Napuputol. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Pero nagtitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. At tinawagan ako para sabihin, yung para sa distrito ko, ibibigay nila. Huwag ko lang guluhin yung DPWH budget system sa buong bansa. First of all, ito naman si Congressman Libeste, napakagaling na bata talaga to. Idol ko to nung simula, nung naalala nyo ba, nakarang buwan lang, sinuhulan siya ng isang engineer ng DPWH at saka binulgar niya. Okay, sana yun eh. Pati nga si Senador Lacson, di ba? Binabati pa siya. Kailang itong mangyayari, pag pumasok ka sa mga DDS, no? Kulto ng mga DDS, kasi tingnan nyo naman, kaya siya ganun kasuporta sa mga Duterte kasi nga, si Rodrigo Duterte ang nag-approve sa kanyang franchise, no? For solar firm. Oo. At saka inaano niya si Vice President Sara Duterte. So maka-DDS. Natatawa pa ako doon, no? Natatawa ako doon. Sabi niya ganun, si VP Sara Duterte lang daw ang walang insertion. Visit ka. Oh, di ba binanggit niya 'yon? Dahil nga mga kababayan, lahat daw ng mga tao sa gobyerno, lahat may insertion. Vice President lang. Pero ngayon, doon sa files niya, meron na rin si Harry Roque, meron na rin si Sara Duterte. Visit na talaga to si Leandro Libiste Is din. So, wag na tayong magtaka, no? Wag na tayong magtaka, ganito yung ugali niyan, no? Katulad din yan ni Miao Miao. Ang sa akin lang naman, Congressman Libeste, yung inilabas mo na dokumento, matagal na inilabas yan ng PCIG. Nang matagal na yan, marami nang mayroong kopya at may nagtatanong bakit ngayon mo lang din inilabas. Nung nagbigay niyan, si former Jose Cabral is wala na. So bakit ngayon mo lang inilabas? Para mapatutuhanan na talagang legit yung dokumento mo. At ngayon, iyak-iyak ka ngayon. So maraming magagalit talaga sa'yo kasi kahit ikaw, meron ka naman palang budget din. Lahat kayong may mga distrito kayo, mga congressman, meron naman kayo. Pati nga yung nanay mo, si Lauren Ligarda, meron din, di ba? May insertion din niya sa Senado. So, Pero hindi ako na nang iyak niya eh. Kasi nakita ko rin yung pagtawa niya eh. 'Di ba? Parang peke yung pag-iyak eh. Sabi ko nga mga kababayan eh, drama lang eh. Drama lang yung nakikita ko dito eh. 'Di ba? Ang layo eh mga kababayan kasi 'di ba sa balita kanina pinarinig ko sa inyo, yung budget niya eh hindi naman nabawasan, lalo pa nga lumobo. Pero hindi siya nagreklamo doon. 'Di ba? Hindi siya nagreklamo doon. Lumobo pa lalo yung budget niya. Oh, kita nyo yung yung kaipokritohan ng buwisit na to? hindi ko talaga maiwasan na magsalita ng buwisit talaga ako dito sa taong ito. 'Di ba? Mga kababayan, nag-aalala ka sa budget mo. 'Di ba? Nag-aalala ka na baka mabawasan dahil sa pinagagawa mo, nag-back to the future ka na nga. Tapos mga kababayan, nung lumaki yung budget mo, na wala ka man lang isinapubliko. Na hindi ka man lang nagsalita, oy, binigyan ako ng budget ng mga ganito, oh. Oh, para hindi siguro ako magsalita. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan, tama yung assessment din ni Kristan kanina. Na itong taong to, yung mga files na yan, ay maaaring ginagamit niya to pang blackmail. Diba? Parang hino-hostage niya yung mga dokumento na yon at yung dokumento gagamitin niya pang blackmail. Para makuha niya yung gusto niya. Ganun yung nakikita ko sa estilo nitong si Congressman Libiste. What? Idol, complete name, address, and ID please. Sino po? Queen si Soriano. Ako ba? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin dyan? Need niya kasi pareho ng script niya ilalabas ng Billionaire News at ng DPWH. Siya pala yung nagkaso sa engineer, nagbayad sa kanya. Napakulong niya ba yun, Sir GP? Hindi niya po napakulong yun. Hindi niya po nakapakulong yun kasi wala siyang ebidensya. At siya pa ang kinasuhan. Ang alam ko siya pa yung binaliktad noon kasi mga kababayan, sabi nung engineer, hindi naman para sa kanya yan. May dala akong pera. Etong si Congressman Leandro Libiste, ipal-ipal lang talaga. Kumbaga parang mga kababayan, pinalalabas niya na isuhol sa kanya yun, hindi naman pala. Oo.
Gcash ko ba? Sorry, wala akong Gcash eh. Charot. Manas ama yan, sabi niya Ma'am Arlene Villamor. Oy, Sir Smokey. Pa-Christmas ko, charot. Kapag yan, masuspended yan, tatahimik tulad ni Meow, mga baliw. Kaya nga eh. Hindi, ang DPWH dapat ang magkaso dito kasi ini-implicate na nila yung mga pangalan eh. Ini-implicate niya yung mga pangalan. Puro DPWH yung mga sinasabi niya na nagtangkang manuhol sa kanya. Now, mga kababayan, di ba, sinabi mo, tinatangka kang suhulan ng mga DPWH sa personnel. Oh, ikaw, alam mo, sa sarili mo, genius ka, henyo ka daw, sabi nila, tinagalog mo lang GP. Oo nga, di ba? Sabi nga, henyo daw siya, genius siya. Nanulit ko pa, di ba? Mga kababayan. Bakit ganun? Hindi niya makasuhan yung mga tao na yun na sinasabi niya na tangkang manuhol sa kanya. Isa lang ibig sabihin. Mga kababayan, yan din yung tanong ni Shelo Magno sa mga DDS. Di ba sabi nila, uy, bakit ganun? Wala si Martin. Bakit ganun? Wala si Bongbong Marcos dyan sa mga O kaya Martin na lang, sabi niya ganun. Sabi ng mga DDS, bakit wala si Martin? Bakit hindi nakasuhan? Bakit walang recommendation ng case laban sa kanya? Simple lang sagot ni Shelo Magno. Di ba marami kayong mga abogadong mga DDS? Nandyan si Marcoleta. Nandyan si Jamie Bondok. At sino-sino pa, mga abogado. Bakit di nyo makasuhan? Kasi, unang-una, kaya wala silang pinapile na kaso kasi wala silang ebidensya. 'Di ba? Ganon din dito kay Congressman Libiste. Wala rin siyang ebidensya doon sa mga taong binabanggit niya na di umano ay tangkang manuhol sa kanya. Hanggang ngaw-ngaw lang. Kamuti talagang ayop na yan, father's like son nga talaga. Sabi ni Panchito Rodelas. Si Bayot Bay. Hoy, Sir Smokey. Baka mamaya sabihin dito, nanguhut-hut ako Ayaw ko nga ilapag yung mga Gcash niyan dito, pati Sendway. Bahala kayo dyan. Okay? So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating programa ngayong gabi. No? Maraming salamat sa lahat ng mga nag-likes dyan. Sa lahat po ng mga nanood ngayong gabi kasama natin dito sa ating channel. Maraming salamat po mga kababayan. Sana naman pagdating ng January, iba namang balita. Puro na lang si Congressman Libiste. Napipesti na ako dyan. Idol, si Libiste ba yung nasa video na paawa? Yes. Siya yun, yung umiiyak-iyak. Gusto nyo pa panoorin nyo pa? Sa beses. Mag back to the future kayo dyan. Sendin nyo sa Gcash ko. Dito na lang daw kay Sir Smokey. Ma'am Jenny Ramos, shoutout. PGBI, Aklan Chapter. Shoutout. Kabsat, happy holiday. Makwan. Ayan, sana tuloy-tuloy na guys yung natin Pero ako kasi magbabakasyon ako sa probinsya. Na lang tayo doon. Cellphone lang muna. Bye guys, see you. Happy holidays.